my channel. Pag-usapan naman natin ngayon kung magkano ang kinikita ng mekaniko or magkano ang pasahod ng mekaniko sa isang shop. Conforme sa isang shop yan. Kung malaki na ba siya o company na ba siya o nag-uumpisa pa lang sa pagbibusiness. Base kasi sa pagpapasahod ng mekaniko, siyempre kailangan yan. Kung maganda na ang pasahod ng mekaniko, dapat malaking shop na yan. Talagang malaki na yung kitaan. Pero kung small business ka pa lang o nag-uumpisa, siyempre ang pagpapasahod ng mekaniko natin, dapat hindi ka rin talo. Kasi marami tayong expenses. Marami tayong expenses pagdating sa shop. Siyempre, ang mekaniko gumagamit ng kuryente yan. Pangalawa, gumagamit din ng mga tools yan. Yung mga tools, yung mga impact drive, open rings, socket, grinder, barena. Marami pa siyang magagamit na tools natin sa shop. Kaya, ang pagpapasahod sa mekaniko, dapat kahit papano, dapat ang pagpapasahod sa mekaniko, hindi talo ang shop owner, hindi rin naman talo ang mekaniko natin. Kasi pagdating sa shop, mekaniko talaga rin ang kailangan natin, lalo't sa mga pagdating sa mga pyesa, yung mga panloob ng makina, mekaniko pa rin kailangan natin dyan para mas mabenta natin ang ating mga pyesa. Nakausap akong mga shop owner din, yung mga tropa. Yung iba kasi ang laban ng mekaniko nila, merong buwanan, merong hati ang laban, meron 70-30, meron din 80-20. Meron pa nga yung malalaking shop na talaga. Ang laban ng mekaniko nila dyan, libre tira pa sila. Meron pa silang lunch na libre. Meron pa rin every katapusan, meron sila natatanggap na commission. Kasi sa atin, conforme din sa shop natin yan kung malaki na rin talaga. Pero kung maliit pa tayo, nagsisimula pa lang yung shop natin, hindi natin kayang makipagsabayan sa ganun. Kailangan kausapin yung mekaniko nyo. Bago pa siya pumasok sa inyo, kausapin nyo na nag-uumpisa pa lang tayo sa shop natin. Pwede naman natin i-increase ang sahod mo pag lumakas na yung shop natin. Kasi siyempre, kumbaga, pakonsuelo na rin natin sa mekaniko yun. Kasi may mga mekaniko rin naman na may malasakit sa shop natin eh. Na kahit na ganun lang kaliit muna yung kinikita nila, tumutulong sila pagdating sa shop natin. Yan, dapat konsiderasyon na natin na pag ano naman natin na malakas na yung shop natin, increase naman natin yung pasahod sa kanila. O kung kaya natin, libre tira. Kaya, libre lunch. Kasi, kumbaga, ano na rin natin sa mekaniko yon. Tulong natin, tulungan yan eh. Tutulungan ka niya, tulungan mo rin siya. Para parehas kayong ginhawa. Yung mga maliliit pang shop owner or bagong tayo pa lang ng mga shop, yung nag-uumpisa pa lang. Ganun ang style natin. Kausapin mo muna natin yung mekaniko natin na increase natin sa sahod nila pag talagang malakas na yung shop. Pero based sa experience ko kasi, ang talagang laban ng mekaniko, 70-30, libre tira sila. O kung minsan, siyempre, kumakain ka sa shop, bigyan mo na rin sila ng pagkain mo.
kung ano yung dala mo, hatiin mo na rin sila para kahit papano, kumbaga, malasakit mo na rin sa kanila yun na, kumbaga, binibigyan mo sila kung ano yung meron ka. Mararamdaman naman nila yan eh. Kung ang turing mo sa kanila, hindi lang isang mekaniko. Hindi na siya iba sa atin. Para yung loob nila, makuha natin yung loob nila. Kumbaga, palagay na sila sa atin. Yan. Tsaka ang number 1 na dapat nating sa mga mekaniko, yung mapapagkatiwalaan. Hindi yung mapagsamantala. Lalo't kung wala tayo sa shop, dapat tumutulong yan. Tulungan niya yung may iwan natin na tao sa shop. Ganyan dapat ang mekaniko. Hindi yung pag wala yung may-ari ng shop, kumbaga, andun lang sa shop, pa-cellphone, paupo-upo, tinatanggihan na yung customer. Dapat hindi ganun. Kahit na wala yung amo niya. Kumbaga, marunong dapat siyang makipag-cooperate din sa mga kasamahan niya. Para yung dapat na ipasahod mo sa isang mekaniko, hindi naman, kumbaga, hindi ka rin manghihinayang na ipasahod yung ganun sa isang mekaniko. Kung talaga namang mapakatiwalaan siya sa shop. Kaya sa mga mekaniko dyan, kailangan lang tulungan. Tulungan nyo yung amo nyo, tutulungan din kayo ng amo nyo para parehas kayong umangat. Kumbaga, guminhawa sa buhay. Tsaka bawal man lamang. Huwag kayong lalamang sa mga customer. Huwag nyo rin naman lamangan din yung amo nyo. Or yung may-ari ng shop. Lalo't pag wala siya. Hanggang dito na lang ang vlog ko mga kamotor. Sana supportahan nyo yung vlog ko mga kamotor. Para mas marami pa tayong magawang vlog. Maraming salamat. Magandang gabi.